Maunlad na Pilipino. Pagtalakay sa iba't ibang pamamaraan sa kaunlaran ng kabuhayan. Maunlad na Pilipino sa 702 DZAS Radyo TV. Agapay ng Sambayanan. Ako si John Paul Di Maminta, Senior Agriculturist ng Crop Pest Management Division, Plant Health and Pest Status Section. Makinig po kayo sa Maunlad na Pilipino Radio Program ng Department of Agriculture dito lamang sa 702 DZAS. Suportahan po natin ang mga Pilipinong magsasaka at mangingisda. Ella Arshaga. Para sa Maunlad na Pilipino sa 702 DZAS FEBC Radyo TV. Agapay ng Sambayanan. Gumigising ng maaga, panibagong hamon sa'kin ng araw na to. Magsusumikap at nangangarap para lamang sa inyo. At nagbabalik po ulit tayo dito sa Maunlad na Pilipino. Dito po ay hatid namin sa inyo kaalaman, balita at talakayan na iikot sa sektor ng agrikultura. And syempre, bago po ang lahat ng mga posible nating naririnig sa paligid, dito po muna tayo sa pinakamahalaga. Manalangin po muna tayo. Diyos, mapagkalinga, ingatan mo po kami sa anumang masamang layon at panganib. Patatagin mo po ang aming mga loob, linisin ang aming mga isipan, at punuin kami ng kapayapaan. Naway manaig ang kabutihan sa lahat ng pagkakataon. Lord, tinataas rin po namin, like always, ang simula kabuuan hanggang lapag ng programang ito. Ito po ang aming samot dalangin sa matamis na ngalan ng inyong anak. Amen. At para sa salita ng karunungan, sa konsepto po ng pagtitiwala. Kapag naniniwala ka, sumasabay ang mundo. Ayan, nais ko lamang po ulit bumati ng magandang umaga sa ating lahat. Ipakilala ko lang po aking sarili. Ako po si Ella Arshaga. At ngayon po ay araw ng Sabado, ikapito sa buwan ng Pebrero. Una po sa buwan na ito. Of course, sa taong 2026, with that, we welcome you sa Season 8, Episode 6 ng Maunlad na Pilipino dito sa 702 DZAS FEBC Radio TV, Agapay ng Sambayanan. Ito po ay may himpilan sa Ortigas, no po? And of course, sa mga karatig po, maganda umaga po sa inyo. And of course, sa mga nasa kanilang mga tahanan, at mga maaaring kaka-tune in pa lang, accessible po tayo via online streaming ng dzas.febc.ph. Gayon din po sa pamamagitan ng Facebook sa 702 DZAS FEBC Radio TV. And of course, sa radyo po, maaari nyo pong tignan ito kung tama ba at malinaw ang inyong sagap sa 702 sa AM band. And of course, ang isa po sa mga paborito kong bahagi ng programa, if not the whole program itself, ay ang mga pagbati po natin at interactions with our listeners. Thank you so much po for leaving your messages. And starting off with Sir Epifanio Salvador, good morning. Share na po while listening on PM Radio. Mula naman po kay Ma'am Liwayway Atienza, good morning po ma'am, blessed Saturday morning po, yan Ma'am Ella. Mula naman po kay Ma'am Marlu Barbosa de Ocera sa kaniyang anak na account. Magandang umaga Maunlad na Pilipino Ma'am Ella at sa lahat ng mga tagapakinig ng programang ito. Ayun po, pagbati rin po kay Sir John, mabuhay ang mga magsasaka at mangingisda, God bless us all. Actually po, nakita namin recently si Kajon. So, maganda umaga po, Kajon. And sa mga bumibisita po sa DA, nako, until supplies lasts lamang po. Lalo na po, Pebrero na po, baka wala na po talaga tayong supply ng 2026 calendar courtesy of the Department of Agriculture. So, madami na po bumibisita doon para makuha na po ang kanilang kalendaryo. Kabilang na nga po si Kajan, ayon po kay Ma'am Helen. Greetings din po kay Ma'am Helen Gales na nagdiwang po ng kanyang kaarawan by the way noong February 4. Belated happy birthday po Ma'am Helen.
At mula po kay Enery Angolas, ayun, maraming taon po ba ito with DZAS FEBC? You're always in my prayer. Irene Salonga po ito. I see. Ano po ang inyong pangalan dito sa Facebook ay medyo nag-jumble or ginumble po ninyo. Good morning po, Ma'am Irene Salonga. Thank you so much for your message. And of course, from Ma'am Dulce Alicante, magandang araw po, Miss Ella, at sa mga nakikinig sa MNP. God bless po sa inyong program at sa DA sa patuloy na pagtulong sa ating mga magsasaka at mangingisda. Ayan, nagkakamusta rin po kadyan si Ma'am Dulce Alicante sa inyo. Magandang umaga rin po sa ating mga taga-subaybay, iba pang taga-subaybay, kagaya po ni Ma'am Loida Ibanez Sacramento, Evangeline Manggubat, Sir Ronald Young, Dusty Cruz, Presi Mitra, Ramar S. Militar. Ito na naman po, no? Naalala ko na naman po ang aking nagretirong kaibigan at kaopisina na si Ma'am Rubini Militar. Through Sir Ramar, good morning po kung kayo po. Hindi ko po maintindihan, Ate Ruby, kung nag-confirm ka sa akin na magkamag-anak po kayo. Pero naaalala ko po ikaw dahil kay Sir Ramar. Good morning po parehas sa inyo. And of course, magandang umaga din po kay Ma'am Malu Manahan, Annie Robes, and Sir Ronald Young na nag-iwan ng kanyang mensahe. Have a good and blessed Saturday morning, everyone. And with that, katuwang po ulit natin sa episode na ito ang ating mga kasamaan sa Agricultural Training Institute dahil subaybay nyo lamang po maya-maya ang ating talakayan sa kanila pong segment with Mauna de Pilipino, ang Agri On Air, kung saan pag-uusapan po natin, pakinggan nyo po ito mabuti, mula sa pagsasanay hanggang sertifikasyon. Aba, ibang klase, ano po, parang end-to-end po ang ating talagang pagbibigay ng serbisyo, as always, with interventions po na inihahatid po sa atin ng Department of Agriculture, kabilang po ang mga pagsasanay. Katuwa nga po ang ating Agricultural Training Institute. Ito po ay sa coconut farming sa Gazebo de Loondon. Makasama po natin ang General Manager ng Loon Small Coconut Farmers Agriculture Cooperative at ang may-ari po ng Gazebo de Loondon Food House. Isa po itong ATI learning site. Cooperator po sila and Test the Farm School for Coconut Production Level 2. Walang iba kundi si Miss Maria Reyna Perez. Thank you po, Sir Derek, for this part of our program. And of course, tunghayan din ang Regions on the Go, Unad Komunidad. Dito po sa segment na ito, kung kanina po katuwang natin yung DAATI, katuwang naman po natin sa Unad Komunidad ang Philippine Rural Development Project. And yung Regions on the Go, para po dun sa mga hindi pa nakaka-experience, ano po ito? Ito po ay process mismo ng ating mga farmcasters mula sa iba't ibang rehiyon kung saan tayo po ay nagdilingkod through our DA Regional Field Offices. And of course, yung ating Municipal Agriculture Office, kung saan man po meron tayong tinatawag na farmcasters. And of course, ang ating Agri-Trivia segment kung saan ito po ay talagang ipinagmamalaki namin dahil alam namin na through this segment, hindi po tayo uwing walang bagong kaalaman. Kasama po natin dito si Ma'am Ira Cruz. I'll introduce this once again later on. Ang Batid ba ninyo? Siyempre, hatid po namin yan sa inyo. Isang oras na hitik sa impormasyong ugnay sa agrikultura. And once more, narito muli ang ating mga kasamahang farmcasters para sa Regions on the Go. Interventions Monitoring Card ipinamahagi ng DA. Bilang bahagi ng patuloy na suporta ng kagawaran ng pagsasaka sa gitnang Luzon sa sektor ng agrikultura, isinagawa noong ika-23 ng Enero ang pamamahagi ng Interventions Monitoring Card o ang IMC sa mga nasa mahigit na 700 na mga magsasaka mula sa bayan ng San Jose at lungsod ng Tarlac sa ilalim ng DA Rice Program. Ang nasabing aktibidad ay ginanap sa Tarlac City Hall, lungsod ng Tarlac.
Layunin ng aktibidad na ito na bigyang daan ang pagpapadali ng pagbibigay ng assistance para sa mga magsasaka gamit ang e-wallet o ang IMC. Ang mga IMC ay nagsisilbing digital na kasangkapan sa pamamahagi at pagmumonitor ng iba't ibang tulong at intervensyon ng pamahalaan para sa mga magsasaka at iba pang sektor agrikultura. Sa pamamagitan ng pagkikipagtulungan ng Development Bank of the Philippines o ang DBP at ang Universal Storefront Services Corporation o ang USSC, matagumpay na sa katuparan ng kagawaran ang layuning ito bilang bahagi ng patuloy na pagpapatibay ng mga programa at serbisyong inahatid sa publiko. Ang mga kwalipikadong benepisyaryo na tatanggap ng IMC ay ang mga magsasakang rehistrado sa Registry System for Basic Sectors and Agriculture o ang RSBSA. Sa pamamagitan ng IMC, maaaring makinabang ang mga magsasaka sa iba't ibang uri ng tulong tulad ng Rice Farmer Financial Assistance o ang RFFA. Dexter Dumol para sa Agribalita, Central Luzon. Paula Jose mula sa DA Mimaropa. DA Mimaropa nag-turnover ng 2 milyong piso para sa pagbuo ng Bukid Hub sa Minsu. Matagumpay na na-turnover ng Department of Agriculture Mimaropa sa pamamagitan ng Agribusiness and Marketing Assistance Division, Young Farmers Challenge, ang halagang 2 milyong piso sa Mindoro State University para sa pagbuo ng Bukid Hub o Business Upgrading for Knowledge, Innovation and Development noong 14 ng Enero sa Minso Campus. Ang Bukid Hub ay magsisilbing makabagong pasilidad na magbibigay ng komprehensibong suporta sa mga Young Farmers Challenge awardees, mga batang agripreneurs at mga lokal na agri-based startups sa rehiyon. Layunin itong magsilbing plataporma at paghubog sa pagpapaunlad ng mga makabagong ideya tungkol sa paglikha ng mga produktong handa na para sa merkado na may mataas na potensyal at komersyalisasyon. Kabilang sa mga pangunahing serbisyong inalok ng Bukid Hub ay ang mga sumusunod: prototyping at fabrication sa pamamagitan ng pagkakaloob ng access sa high-end na kagamitan para sa product development, value-adding activities gamit ang advanced food innovation machinery upang mapataas ang kalidad at halaga ng mga lokal na produktong agrikultural, mentorship at capacity building activities sa tulong ng mga eksperto, at collaboration na naglalayong patatagin ng ugnayan sa pagitan ng pamahalaan, akademya at pribadong sektor. Pinangunahan ni AMA Chief Randy Pernia ang turnover ceremony na nagmarka sa isang mahalagang hakbang sa patuloy na pagsisikap ng DA Mimaropa na isulong ang modernisasyon, inobasyon at entrepreneurismo sa sektor ng agrikultura, partikular sa kabataang Pilipino. Ang inisyatibang ito ay bahagi ng mas malawak na programa ng Department of Agriculture na naglalayong bumuo ng mas inklusibo, makabago at matatag na sektor ng agrikultura sa rehiyong Mimaropa. Mula sa DA Mimaropa, Paula Jose nag-uulat. Pinangunahan ng Department of Agriculture Northern Mindanao sa pamamagitan ng Philippine Rural Development Project o PRDP Scale Up ang isang market-driven at inklusibong pamamaraan sa pagpapatupad ng AA Halal Slaughterhouse with cold storage sa Iligan City. Sa isinagawang coordination meeting kasama ang Iligan City Local Government Unit o CLGU kamakailan lamang, itinalakay ang mga hakbang upang mapalakas ang halal complaint facilities at ang layuning maitampok ang Iligan City bilang huwaran sa pagpapaunlad ng Sustainable Halal Agri-Enterprise sa Northern Mindanao. Ang proyekto ay pamamahalaan bilang isang hiwalay na ekonomikong negosyo ng pamahalaang lungsod ng Iligan. Susunod sa Good Manufacturing Practices o GMP at nakatakdang kumuha ng ISO certification upang matiyak ang kalidad at pagiging kompetitibo alinsunod sa Iligan City Ordinance No. 247458 o Comprehensive Halal Ordinance na nagtatakda ng hiwalay na halal lanes at kagamitan upang maiwasan ng cross-contamination at masunod ang Muslim dietary laws. Inaasahang maisa sa katuparan ngayong taon ng proyekto na magpapalakas ng produksyon, pagprogreso at pagbebenta ng livestock at suporta sa mga lokal na producer bilang bahagi ng layunin ng pamahalaan sa inklusibo at sustainableng kaunlarang pang-agrikultura. Sa kabilang dako naman na mahagi ang Department of Agriculture Regional Field Office 10 sa pamamagitan ng High Value Crops Development Program o HVCDP ng 3 unit ng 4-wheel drive farm tractors na nagkakahalaga ng 1.5 million pesos bawat isa. Ibinahagi ito sa 3 local government unit beneficiaries noong Enero 21 sa Malaybalay City, Bukidnon. Kabilang sa mga beneficiaryo ang LGU Talakag para sa Balugto Hope Agroforestry Association Incorporated, ang LGU Sapad Lanao del Norte para sa Maito Salog Cocoa Farmers Agriculture Cooperative at ang Provincial Local Government Unit ng Camiguin. Nagpasalamat si Jose Manuel F.
Alba, kinatawan ng 1st Legislative District ng Bukidnon sa suportang ibinigay ng kanyang inilarawan bilang konkretong hakbang sa pagpapalakas ng produktibidad sa pagsasaka at pagpapaunlad ng kanayunan. Habang muling pinagtibay ng pamamahagi ng makinarya ang advokasya ng DA10 sa modernisasyon at mekanisasyon ng sektor ng agrikultura sa rehiyon. Para sa Maunlad na Pilipino, ito po si Nazanggana mula sa Region 10. Nagtipon ng iba't ibang stakeholders mula sa buong rehiyon ng Sorsogon sa isinagawang Regional Seed Workshop noong Enero 15 ngayong taon sa Coronadal City, South Cotabato. Dumalo sa aktibidad ang mga kinatawan mula sa pamahalaan at mga eksperto sa agrikultura. Layunin ng workshop na magsilbing venue para sa bukas na talakayan, beripikasyon ng datos at pagkakaisa sa pagpili ng mga binhing angkop sa pangangailangan ng sektor ng agrikultura sa Rehiyon 12. Isa sa pangunahing tinalakay sa workshop ay ang pagpili at pagbibigay prioridad sa 5 inirerekomendang uri ng binhi. Tiniyak ng mga kalahok na ang mga mapipiling varieties ay nakabatay sa datos, ebidensya at tumutugon sa aktwal na karanasan at pangangailangan ng mga magsasaka. Ayon sa mga lumahok, mahalaga ang ganitong uri ng konsultasyon upang masiguro na ang mga programang ipatutupad ay makatutulong at magpapataas ng ani at magpapabuti ng produksyon ng agrikultura sa rehiyon. Ang mga napagkasundoang rekomendasyon mula sa workshop ay inaasahang magsisilbing gambay sa mas maayos na pagpaplano at pagpapatupad ng mga programa sa binhi ng pamahalaan. Sa huli, layo nito mapalakas ang produksyon ng agrikultura at mapabuti ang kabuhayan ng mga magsasaka sa Rehiyon 12. Ito po si Cleo Lagdamen, nag-uulat mula sa Agritayo, Sorsogon. Maunlad na Pilipino sa 702 DZAS Radyo TV, Agapay ng Sambayanan. At ayan muli po para sa panibagong salang natin sa ating segment kung saan ay katuwang po natin ng Agricultural Training Institute. Ito po ang Agri On Air at para sa araw na ito makasama po natin para po sa ating diskusyon o kwentuhan mula sa pagsasanay hanggang sertifikasyon coconut farming sa Gazebo de Loondon. Makakasama po natin si Ma'am Maria Reyna Perez. Siya po ang General Manager ng Loon Small Coconut Farmers Agriculture Cooperative at ang may-ari po ng Gazebo de Loondon Food House. Welcome po sa ating programa na Maunlad na Pilipino at segment na Agri On Air, katuwang ang Agricultural Training Institute. Kamusta po kayo, Ma'am Reyna? Hello, good morning. Good morning, Miss Ella. Good morning, Sir Derek. Pagbati po kay Sir Derek po, nakakatuwang po natin sa koordinasyon ng panayam na ito sa ating programa. And of course, umpisahan po natin para lalo po sa ating mga tagapakinig sa kanilang benepisyo. Ma'am Reyna, ano po ba yung Gazebo de Loondon at paano ito naging isang accredited learning site ng Agricultural Training Institute? Baka pwede nyo rin pong ibahagi na sa amin. Saan ba galing yung concept niyan bilang isa pong training venue? Okay. So good morning sa lahat at sa mga tagapakinig. Medyo kasi hindi sanay sa on air. Okay. So actually the Gazebo para lang siyang open restaurant, parang ganon, parang space for resting, para siyang resting, gathering in a garden. Parang ganun lang siya. So at first, kasi from Manila kami, so I worked in the corporate for 35 years. So pumunta kami dito sa Bohol during the pandemic. So yun, since hindi ako agriculturist or hindi ako agriculture graduate, so inaral ko siya sa Villar. It started like sa Villar Farm School, Villar Sipag Farm School. Then nandito kami sa Bohol. So and the concept was that etong rest house namin actually is supposedly for Airbnb, pero yung mga guests namin from mga Europeans naghahanap ng saan sila kakain. So doon siya nag-start na, sige why not gawa kami ng maliit lang. Actually it's very small restaurant to cater yung aming mga guests. So parang it all started from there. Then during the pandemic, I studied FBS sa Region 4, Calabarzon, kasi taga Cavite kami eh. My husband actually is a local in Bohol.
particularly in Loon. So I had my FBS there, pero hindi ko naintindihan because I am not an agriculture graduate. By the way, I'm a chemist and I work in a corporate for 35 years in a managerial position. So sabi ko, paano ko siya gawing actual? So hindi ko maintindihan kasi walang actual. So it's more like nasa classroom lang kami because that was pandemic. Then, sabi ko kailangan siyang gawin. So nag-decide kami mag-asawa na dito manatili, or mag-transfer dito sa Bohol. So tinatry ko siya pero hindi ganun pakalalim. So we had, because I studied culinary, I studied baking in preparation kuno dito sa aming gagawing restaurant. Then, ang ATI is nag-offer ng FBS. So, doon siya nag-start siya. So, I had my FBS sa Tuburan, Cebu. Then, nanalo yung project proposal ko. So, doon siya nag-start actually. Then, nag-apply ako. At the same time, nag-apply din ako ng learning site because I've learned it from Region 4 about learning site, LSA 1, LSA 2, until yun sa ESP. So yun, I had started my learning site. Ang aking expertise, it's more on the rabbit farming. That was before. So I studied also rabbit farming, kaming mag-asawa sa Cavite. So meron kaming rabbit dito, around 200 heads ng rabbit. Then we serve rabbit dishes. So ang layo ng narating namin, no? So doon kami nag-start basically sa aming gazebo. So doon lang siya nag-start ng aming LSA. Then nakita namin na parang need din, marami pumupunta sa amin dito ng mga coconut farmers. So they asked me for parang mag-create ng co-op for the coconut. So nakita ko yung need, nakita ko rin yung leadership na medyo kulang dito. So parang at first hesitant kaming mag-asawa kasi dito kami sa Bohol para mag-rest, parang mag-chill-chill lang. So pero kaso lang malakas yung pwersa ng mga tao dito sa Loon na to put up a cooperative. So yun. So we have a cooperative for rabbit, we have a cooperative for coconut. Pero nagko-concentrate kami sa coconut because we have a lot of coconut farmers here in our place and we have our coconut farm then. So it all started from there. So yun po, no, parang naging tawag po ito ng komunidad, Ma'am Reyna. So ano naman po masasabi niyo doon? Tama po ba na nakapahinga pa rin naman po kayo? Kasi ito parang binabanggit niyo po na yun yung sanang intention niyo nung nag-uumpisa po kayo, pero parang naging ano na rin siya, giving back sort of sa inyong komunidad po nang kayo nagpatuloy sa gawain po ninyo. Ay, yes po. Okay naman po kasi nakita namin yung need. Ang before kasi ang mga tao dito sa Loon, puro reklamo sa gobyerno. So ganun sila, reklamo sila ng reklamo. Tapos tinignan na, since coming ako sa corporate, so tinitignan ko yung bakit nagre-reklamo tong mga tao. So only to find out na hindi sila nakaka-receive ng mga benefits from the government, gano'n. So marami silang sinasabi na yung ibang mga tao na walang coconut, naka-receive ng ganitong benefits. So in terms of cash and in terms of yung seedlings. So tinignan namin bakit hindi nakaka-receive to? Bakit ang mga tao nagrereklamo? So puro sa reklamo about the government kasi daw yung gobyerno masyadong pinipili lang yung binibigyan, parang ganon. So na-discover namin na hindi sa RSBSA registered, hindi sila NCFRS registered. So doon muna namin inumpisahan. So in-explain din namin doon sa member namin na dito tayo mag-umpisa. Once hindi kayo registered, hindi talaga kayo makaka-receive ng any kind from support from the government. So doon kami nag-start. So lahat ng members namin, kailangan talaga siyang NCFRS registered so that we can avail yung mga binibigay ng gobyerno. So yun. And yun, nag-start kami sa ganon. So all members right now are NCFRS registered and RSBSA. So far naman, wala na kaming narinig na complaints from the government. Kasi pag binigyan kami, lahat meron Parang ganon ang nangyayari sa aming co-op. So through them po, joining or parang being associated po sa gazebo, ay napalapit po sila sa mga
programa ng pamahalaan, in particular po sa agriculture po ng mga interventions. So dito po sa inyo ma'am, parang mas naging commodity niyo po ang coconut. Sa lahat po ba yun ng miyembro ma'am or depende po kung ano yung gusto nilang umpisahan? Yeah. Ma'am, i-clear ko lang, ang gazebo is aming restaurant, name ng aming RSA. Pero yung aming cooperative is the Loon Small Coconut Farmers. So it has two entity. So personal namin yon, pero we extended doon din sa mga cooperative because I'm the general manager of the Loon Small Coconut Farmers. So kasi kung gazebo lang, parang kami lang yon. Pero since we have the cooperative, we shared everything to the members. Ganun po. So doon po sa ating kooperatiba, ma'am, nakailang miyembro na po tayo at ano na po yan ma'am? Parang open pa rin po kayo for new members? Yes, ma'am. Actually, parang almost 3 years pa lang kaming nag-exist, ang Loon Small Coconut Farmers. Ang gazebo has been existing like 5 years. Tumigil lang kami because of the Odette. Nung tumama ang Odette sa Bohol, medyo nag-close ang aming restaurant. So bumalik kami sa Manila. Then after 2 years, bumalik kami ulit sa Bohol. So but it started like 5 years ago na. Pero ang Loon Small Coconut Farmers, magti 3 years pa lang siya. So we have a total of 62 members, kasama na yung mga anak-anak nila. And currently for our Loon Small Coconut Farmers, we have like a total of 60 products, different products. So from the coconut and from its intercropping na products namin. Bali ma'am, dito po as ATI learning site na in particular po sa module on coconut production level 2, katuwang po ang TESDA. Ano-ano po yung mga kaalaman at kasanayan na matututunan po ng mga dumalo dito para sa training na ito? Okay. With respect dun sa TESDA, it's coconut production level 2. So we have 32 slots, 25 actually na estudyante, maging estudyante. And ang slot is hopefully maibigay. Actually, kung dapat last year, kaso lang medyo hectic na talagang schedule. So hopefully this Q1, we have a training for TESDA Coconut Production Level 2. So ano ang matutunan ng mga estudyante doon? Just like sa aming co-op, we trained, meron kaming module for that one, CBC, the curriculum, basic competency. And we will be teaching yung sa pagtanim ng coconut, pag-alaga ng coconut, until harvesting and until by processing of byproducts. So yun, it's gonna be a 30 days schooling. So lahat yun matutunan. So to make sure na after the scholar graduate, meron siyang matutunan and he or she can produce a product out from the coconut, and pwede niyang gawing negosyo na bale. So it's not only the copra na yun yung karaniwang negosyo ng mga coconut farmers, but also other byproducts like the VCO and many others, like perfume. We also have perfume here. We're producing perfume out from the coconut. At magbabalik po ang ating talakayan makalipas ang ilang sandali. Alam mo ba na may programa ang pamahalaan para sa OA o Organikong Agrikultura? Ang National Organic Agriculture Program o NOAP ay katuwang ng bawat organikong magsasaka sa pagpapalago ng kabuhayan, paghahatid ng ligtas na pagkain sa bawat tahanan at pangangalaga sa kalikasan. Ito ang National Organic Agriculture Program. Okay sa OA. At nagbabalik po tayo once again sa Maunlad na Pilipino. So yun po Ma'am Reyna, yung mga kagaya po kaya ng of course magsasaka, no, or even out of school youth, yung mga kagaya po ng mga ganito po ay pwede po ba sa ating training on coconut production level 2? Yes po, pwede as long as physically fit siya. And una is kailangan NCFRS registered siya.
and physically fit. Kasi turuan din namin sila paano umakyat sa niyog, kung paano titingin ng matured nuts, no? So, yun, kailangan physically fit siya kasi baka mahulog siya eh. Oo. So yun lang po, no? Yung walang masyadong mabigat na requirement bago po makabilang sa ating training program na ito. So yun po, aakyat po talaga tayo ng puno ng niyog. At of course po ma'am, ito syempre, no, sabi nila, aakyat na naman pala ng puno ng niyog. Tuturuan kami paano yung tamang kukunin. Pero gaano po kahalaga yung pagkakaroon ng TESDA National Certification sa larangan po ng coconut production? Napakahalaga. Actually, yung ma-receive na certificate can be used for employment. Yun. Or kung ayaw nilang maging empleyado, pwede silang magiging negosyante. So, dalawa yung pwede niyang tahakin na road. Either magiging isang empleyado or kaya magiging isang negosyante or pwede din both, no? So, like ibang mga members namin, meron din kaming mga empleyado, some kokonte, and they can also produce their own products. So, kumbaga, marami kang pagkakitaan talaga. Hanap buhay sa coconut. Ayan po. So ito pala ay nakatutulong bilang susi sa panibagong kumbaga income stream. Or kung wala pang ang trabaho po yung ating mga interesado po maging trainee, ay pwede po kayo dito at kung tingin nyo na kayo ay pasok. And of course, sa bawat batch po, Ma'am Reyna, ano po ba yan, first come, first serve? Ilan po ba yung kinikater natin per batch? Ang per batch po is 25. So first come, first serve. Oh. So ang proseso is, yun, as mentioned earlier, NCFRS registered ka. And we're gonna submit yung list to PCA, and PCA has to validate, and the PCA will endorse those lists to TESDA. And yun yung po pwede na kami mag-start sa schooling. Ayun. So inaantay na po sa mga nakikinig po sa atin ngayon, maaring kayo na po ang ating next na makasama po sa klase ni na Ma'am Reyna. And of course, Ma'am, ibigay natin yung contact details na pwedeng i-share ni na Ma'am Reyna. Pero Ma'am, gusto namin malaman, ano ba yung kahalagahan nung existence po, kagaya po ng inyong learning site po, ng mga learning sites ng ATI sa pagpapaunlad po ng ating coconut industry at maging kabuhayan po nito sa ating bansa? Okay. Actually, malaki talagang role ang learning site ng ATI. So kami mga learning site is, ang laki ng aming role, hindi lang siya basta-basta ang nandyan ka lang. So we need to help others talaga with respect to coconut farming. So sa community and others. So si ATI kasi is tumutulong talaga siya sa amin, no, to help us grow. So kasi ang mandato ni ATI is more on the training, so they help us na i-train kami. So bilang isang learning site, yun yung aming gagawin. So makatulong din kami. It's a win-win situation. Nakakatulong si ATI sa amin bilang isang learning site, and nakakatulong din kami kay ATI. Kasi pwede kaming mag-train dito sa amin instead of yung mga malalayong mga mag-uuma or mga coconut farmers going to ATI sa medyo malayo kasi ang ATI dito sa Bohol, no? So instead of going there, so ma-access nila kami. So accessibility is napakadali lang kasi along the road lang naman din ang aming venue. So instead of going there na napakalayo mamasahe, so meron na siya dito. So accessibility is number 1. Pangalawa is, since trained din ako ni ATI, so makaka-train din ako doon sa mga farmer and doon din sa mga ibang trainers na identified. So malaking halaga talaga. I mean, without ATI siguro hindi kami mag-exist. So ATI talaga is the best for me. Ayun, thank you po so much, Ma'am Reyna. And of course, kanina let me check kung nakuha ko po ito ng tama. Yung Gazebo de Leon doon po, yung ating food house. Bali yung Leon Small Coconut Farmers Agriculture Cooperative po, yung parang mainly involved po sa ating pagiging LSK. Ang Gazebo de Leon doon,
Actually, it's an LSA. Okay. May extension lang po siya na food house. Yes. Okay. Para siyang, kaya siya naging food house kasi yun una ko kasi siyang na-register sa permit na food house. It was supposedly Gazebo de London Eco Farm. I So parang see. ganun ang nangyari. Now, the Loon Small Coconut Farmers, kasi ako ang general manager, parang eto na lang din yung venue namin, mag-conduct ng training, not only our cooperative or member ng cooperative, but also other people from outside of our community. Tapos, ang Gazebo de London din, parang yun din yung avenue where the products of Loon Small Coconut Farmers are displayed without any fee. So doon namin nilalagay ang aming lahat ng products for display so that pag pumasok yung mga may mga customers kami, so doon din nila nakikita na may mga products kami and nakakabili din sila. So parang gano'n, parang ang dami kong ginagampanan na hot parang owner ng Gazebo LSA at the same time working with the cooperative. Yan. And of course nga po, no, kanina sabi natin, baka naman pwede po kayo share ng contact details para po dun sa mga nagnanais po na maging visitor po ng inyong co-op, ng food house, and of course yung kung gusto nilang maging trainee po ng ating training program na patungkol po sa ating coconut production level 2. Okay pa. So our address actually in Bohol, it's along the road. It's in Basak, particularly barangay Purok 3, Basak, Loon, Bohol, and my contact number is 0917-175-1767. So, and we also have our FB page, Gazebo de London, our FB page. And also we have our FB page din sa co-op namin as Loon Small Coconut Farmers Agriculture Cooperative. So they can contact us there and we will attend to any inquiries. Ayun. Always ready po to attend to your inquiries. Kagaya nga po na sinabi ni Ma'am Reyna. And with that, Ma'am, nais namin kayong hingian ng kahit maikling mensahe lamang po para po sa ating mga tagapakinig ngayong araw na ito, lalo na po sa mga taga Region 7 dyan po sa Bohol, sa ating mga magsasaka kabataan at yung mga nagnanais na matuto at umasenso sa coconut farming. Okay, so doon sa mga taga-pagsubaybay sa programa ninyo, ang pwede kong masabi, tara let's na sa coconut farming kasi nandito yung pera at hindi na tipong yung kopra lang ang alam natin. As long as healthy ang ating coconut, we can harvest products from the coconut and we can process yung produkto ng doon sa ating pag-uuma. So it's not only copra, it's not only like VCO. So there's no sa coconut is walang tapon. So pag nagbiak ka ng isang coconut, you can have the VCO, you can have the coconut water, you can have the coco sauce, coco toyo, and burger, and so on and so forth. You have the perfume. So ang dami, very dynamic ang produkto ng coconut as long as pag-aralan lang siya ng husto, and you can have money in there. There's money in coconut farming. Ayun, there's money in coconut farming. And with that, we would like to thank po ang ating Agricultural Training Institute, Regional Training Center in Region 7. Of course, our DA Regional Field Office sa atin pong Region 7 as well. And of course, mga kasamahan po natin sa Philippine Coconut Authority, magandang araw din po sa inyo. And of course, sa ating nakasama pong kapanayam ngayong araw na ito, Miss Maria Reyna Perez muli. Siya po ang General Manager ng Loon Small Coconut Farmers Agriculture Cooperative at may-ari po ng na-register po nung una, no? Pero Eco Farm din po pala sila, Gazebo de London. Para po sa ating naging pag-uusap or kwentuhan mula sa pagsasanay hanggang sertifikasyon, coconut farming sa Gazebo de London. Maraming salamat po, Ma'am Reyna.
Ayan, at muli, ito po ang Agri on Air. Maunlad na Pilipino sa 702 DZAS Radyo TV, Agapay ng Sambayanan. And for this morning edition po ng Unlad Komunidad, kung saan katuwang po natin once again ang Philippine Rural Development Project, ay makakasama po natin si RPCO6 writer Miss Eunice Gregorio para po sa ating Unlad Komunidad ngayong araw na ito. Ngayong umaga dito sa Unlad Komunidad, ating sundan ang mga pangyayari sa naganap na turnover ceremony ng Establishment of Murcia Municipal Abattoir sa Murcia Negros Occidental noong 19 ng Enero nitong taon na proyekto ng Department of Agriculture Philippine Rural Development Project o DAPRDP. Ang Philippine Rural Development Project na naglalayong maitaas ang ani at kita ng ating mga magsasaka at mangingisda ay isinusulong sa ilalim ng kagawaran ng pagsasaka mula noong taong 2014. Isinama bilang prioridad ng additional financing to ang Murcia matapos masagawa ang masusing pagsusuri ng Joint Inspectorate Team na binubuo ng Provincial Project Management and Implementation Unit ng Negros Occidental, Regional Project Coordination Office 6 at Project Support Office Visayas Cluster. Pinagtibay rin ito ang patuloy na suporta at commitment ng lokal na pamahalaan ng Murcia. Pinili ang bayan ng Murcia bilang prioridad sa pagtatayo ng abattoir dahil sa estratehikong lokasyon nito at malaking populasyon ng mga alagang hayop. Batay sa EVSA map para sa swine o baboy, 14 ang Murcia kung isa sa alang-alang ang antas ng kahirapan, dami ng alagang baboy, bilang ng mga backyard racers, pagkakaroon ng post-harvest facilities, lawak ng taniman ng mais at presensya ng mga organisasyong may kaugnayan sa industriya ng baboy. Mahalaga ang pagtatayo ng isang AA slaughterhouse upang matiyak ang ligtas na paghawak at transportasyon ng karne at mga byproduct nito. Nakatutulong ang pasilidad na ito sa pagpapanatili ng kaligtasan ng pagkain at sa pagprotekta sa mga mamimili, meat vendors, processors, traders at institutional buyers sa pamamagitan ng pagbibigay ng access sa dekalidad na karne na galing sa akreditadong katayan. Sa kanyang mensahe, binigyang diin ni Secretary Laurel ang kahalagahan ng mga infrastruktura tulad ng abattoir. Isa lang po ito sa 6 na iti-turnover na araw mo. So, under the PRDP, Philippine Rural Development Project. At malaki tulong ho ito sa namin na sa livestock industry. At I'm happy na to turn over this facility to the municipality. Napaka-importante yun na maroon itong facility talaga sa ating bansa. Dito natin makokontrol yung disease at mamamonitor ng IGE at center. Kung may facility at pinakapay din na mga hayop no, na yung pinalalaki ay yung food safety na ma-address yun. Sistema ho yung gagawin natin at ito ho yung design. Hamon ko lang sa inyo is gamitin ito ng tuloy-tuloy. Sana yung nabigyan kayo ng pag-asa dito sa bagong facility na ito. Kasama ni Secretary Laurel sa seremonya sina DA Negros Island Region Regional Executive Director Engineer Jose Albert Barogo, pati na rin ang mga kinatawan ng pamahalaang panlalawigan ng Negros Occidental, lokal na pamahalaan ng Murcia, at mga kinatawan ng National Meat Inspection Service. Nagsimula ang konstruksyon ng abattoir noong ika-6 ng Marso taong 2023 at natapos noong ika-31 ng Disyembre 2025. Layunin ng nasabing infrastruktura na magtatag ng isang akreditadong slaughterhouse na nagbibigay ng dekalidad at sumusunod sa pamantayang serbisyo sa pagkatay ng hayop. Tinitiyak din ito ang produksyon ng ligtas at malinis na karne para sa mga mamimili habang sinusuportahan ang paglago ng lokal na sektor ng agrikultura at pangisdaan. Ang Establishment of Murcia Municipal Abattoir ay isa lang sa maraming proyekto ng DAPRDP. Para sa iba pang mga proyekto ng DAPRDP, patuloy na makinig dito sa Unlad Komunidad, ang programa sa radyo ng Department of Agriculture Philippine Rural Development Project. Enabling communities, expanding opportunities.
Yan, thank you so much po, Ma'am Eunice, and of course to Ma'am Julie and to the rest of the PRDP Info Ace and RPCO. Actually, from Info Ace po sila from Central Office in our region. Thank you so much for bringing Unlad Komunidad this morning. So, abangan pa po ang kanilang mga inihandang bahagi dito pa rin sa Maunlad na Pilipino, 702 DZAS. And syempre, muli, hatid po sa atin ni Binibining Ira Cruz ang ating Agri-Trivia segment. Pebrero na mga ka-agri and advance happy Valentine sa ating lahat. Ito po si Ira Cruz at narito na tayo sa ating Agri-Trivia segment, ang Batid Ba Ninyo? Batid ba ninyo na maaari nang masubaybayan online ang mga farm-to-market road projects sa buong bansa? Ito ay sa pamamagitan ng FMR Watch, isang public transparency at monitoring portal ng Department of Agriculture na pinamamahalaan ng Bureau of Agricultural and Fisheries Engineering o BAFE. Sa FMR Watch, makikita ang bawat proyekto mula proposal hanggang completion kasama ang budget, construction updates, geotagged photos at maging mga komento ng mamamayan. Mula 2021 hanggang 2025, naitala sa FMR Watch ang 4,810 farm-to-market road projects na may kabuuang halagang 76,520 milyong piso at saklawang halos 2,000 kilometro ng kalsada sa buong bansa. Mula rito, mahigit 3,000 proyekto na ang nakumpleto. Ayon kay Agriculture Secretary Francisco P. Chu Laurel Jr., ang FMR Watch ay isang digital flashlight na nagbibigay linaw sa bawat yugto ng implementasyon, walang itinatago at walang palusot. Kasabay nito, ibinalik sa Department of Agriculture ang pamamahala ng farm-to-market roads at itinalaga ang BAFE bilang pangunahing ahensya upang masiguro ang maayos at pare-parehong kalidad ng mga kalsada, lalo na sa mga lugar na kritikal sa produksyon ng pagkain. Ngayong taon, may 33 bilyong pisong pondo ang inilaan para sa pagtatayo ng mahigit 2,300 kilometro ng farm-to-market roads para pababain ang gasto sa produksyon, pataasin ang kita ng magsasaka at tiyakin ang pangmatagalang kaunlaran sa kanayunan at food security. Para makita at mabantayan ang mga proyektong ito, bisitahin lamang ang fmrwatch.bafe.gov.ph. At iyan ang ating Agri-Trivia segment, ang Batid Ba Ninyo? Ito po si Ira Cruz. Ayun, like always po, sa mga listeners po natin, ilang taon na po natin itong ginagawa, and I hope na through every program po na inihatid namin sa inyo, you feel na talagang we are so happy to just bring it sa inyo po for your consumption, sa inyong kwentuhan, sa next po ninyong mga lakad, kasama po ang inyong mga mahal sa buhay. And with grateful hearts, we thank you all for this yet another opportunity na kayo po ay aming mapaglingkuran sa pamamagitan ng MNP or ang Maunlad na Pilipino. Ito po ay isang programang pangradyo na hatid sa inyo ng Department of Agriculture, Agriculture and Fisheries Information Division. At para po sa ating pagkain kaisipan, mula sa aklat ni Nehemias, Kabanata 4, Talata 6 hanggang 9, lalo kaming nagpatuloy sa pagtatayo ng pader, kaya't hindi nagtagal at nangalahati na ang taas nito dahil masigasig ang mga tao sa pagtatrabaho. Nang mabalitaan ni na Sanballat, Tobias at ng mga taga-Arabia, Amon at Asdod na halos mabuo na namin ang pader ng Jerusalem at ang mga butas nito ay natakpan na, lalo silang nagalit. Nagkaisa silang salakayin ang Jerusalem upang kami guluhin. Kaya nanalangin kami sa aming Diyos at nagtalaga kami ng mga bantay araw at gabi.
Mula po sa Department of Agriculture, inyo pong napakinggan once again ang edisyong ito ng Maunlad na Pilipino dito sa 702 DZAS FEBC Radio TV, Agapay ng Sambayanan na may himpilan po sa Ortigas Center, Pasig City at kasapi sa kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Maraming salamat po sa aming DZAS family na katuwang sa bawat episode kasama ang episode na ito ngayong araw na ito. And of course, sa inyo po lahat ng mga tagapakinig, maraming salamat sa pagsama sa amin. Next Saturday po ulit. Tara, let's go! 5 to 6 in the morning. And of course, sa lahat po ng mga kasama sa pagbuo ng programang ito, kabilang po syempre si Ma'am Ira Cruz ng DA AFID, sa lahat po ng aming mga DA RFOs or Regional Field Offices, aming mga katuwang sa Regional Agriculture and Fisheries Information Sections, lahat po ay maraming salamat. Ito po ang Maunlad na Pilipino. Hanggang sa muli po, magtanim ng pangarap, mag-ani ng tagumpay para sa masaganang bagong Pilipinas. Ako po, Cel Arsiaga. Enjoy the rest of the weekend! Habang nabubuhay ako ay sisikapin ko maibigay lahat ang kailangan nyo. Maunlad na Pilipino sa 702 DZAS Radyo TV, Agapay ng Sambayanan.